10 lugar na may matinding klima o temperatura sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang klima at temperatura ay ilan lamang sa mahalagang aspeto ng ating planeta dahil malaki ang epekto nito sa pamumuhay ng mga tao at iba pang mga microorganisms. Dito sa ating mundo ay maraming lugar kung saan ang klima ay sobrang init o kaya naman ay sobrang lamig. Kaya nakapagtataka din kung paano nakakasurvive ang ilang mga organisms dito. At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga lugar sa mundo na may matinding klima. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Death Valley, USA. Ang Death Valley, USA ay isa sa mga pinakamainit na lugar sa buong mundo. Matatagpuan ito sa eastern part ng California, malapit sa Sierra Nevada at bahagi ng Mojave Desert. Bagamat may nakakatakot na pangalan, ang Death Valley ay hindi lang isang disyerto kundi isang national park na may mga natatanging view. Kilala ang lugar na ito dahil sa matinding init na nararanasan, lalo na tuwing summer. Kaugnay nito, noong July 10, 1913 ay naitala sa Furnace Creek Ranch sa Death Valley ang pinakamataas na temperature sa mundo na umabot sa 56.7 degrees Celsius. Ang sobrang init na ito ay dulot ng kakaibang location ng Death Valley dahil ito ay matatagpuan sa napakababang lugar na umaabot sa 86 meters sa ibaba ng sea level at napapalibutan ng matataas na bundok. Ang ganitong kondisyon ay nagiging dahilan kung bakit naiipon ang init sa lugar at walang malamig na hangin na nakakapasok upang palamigin ang kapaligiran. Tinatawag itong basin effect kung saan ang init ay naiipon sa valley, kung kaya't lalong umiinit. Bukod sa sobrang init, ang Death Valley ay kilala rin sa pagiging sobrang tuyo. Sa loob ng isang taon ay halos 2 inches lang ng ulan ang bumabagsak dito. Ang kaunting ulan na ito ay dulot ng rain shadow effect kung saan ang mga bundok sa paligid ay humaharang sa mga ulap na nagdadala ng ulan. Dahil dito ay mabilis na natutuyo ang anumang tubig na dumarating sa lugar, kaya bihira ang mga anyong tubig sa Death Valley. Subalit kahit sobrang init at tuyo ang Death Valley ay may mga halaman at hayop pa rin na nakapag-adapt sa ganitong klase ng kapaligiran. Ang mga halaman tulad ng creosote bush at cactus ay nabubuhay sa kabila ng kakulangan ng tubig. May mga hayop din tulad ng kangaroo rat at desert tortoise na may mga katangiang nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa matinding init. At sa kabila ng mga hamon ay patuloy na dinarayo ng mga turista ang Death Valley upang makita ang mga natatanging tanawin tulad ng Badwater Basin, Zabriskie Point at Mesquite Flat Sand Dunes. Number 2. Kuwait City, Kuwait. Ang Kuwait City, ang capital ng Kuwait, ay isa sa mga lugar sa mundo na kilala sa sobrang init ng klima. Matatagpuan ito sa Middle East, sa northeast part ng Arabian Peninsula. Sa mga buwan ng May hanggang September, ang temperature sa Kuwait City ay umaabot mula 45 degrees Celsius at madalas pang umakyat sa higit 50 degrees Celsius. May mga pagkakataon pa na dumarating ang tinatawag na shamal. Ito ay isang mainit na hangin mula sa north na nagdadala rin ng alikabok at nagiging sanhi ng mga sandstorm. Dahil sa matinding init ay maraming tao ang gumagamit ng air conditioning upang maging komportable sa loob ng bahay o opisina. Sa sobrang init ay nagiging delikado ito sa kalusugan, kaya madalas na pinapayuhan ang mga tao na manatili na lamang sa loob ng bahay tuwing tanghali kung kailan pinakamainit. Subalit kapag taglamig naman, mula December hanggang February, ang temperature ay bumababa sa mga 4 degrees Celsius at bihirang tumaas sa higit 18 degrees Celsius tuwing araw. Bagaman hindi kasing lamig ng taglamig sa ibang bansa, ay malaking pagbabago naman ito. Mula sa sobrang init ng tag-init, halos walang ulan sa Kuwait City at kapag umulan man, nangyayari ito sa mga buwan ng taglamig. Ang average rain bawat taon ay nasa 100 hanggang 150 millimeters lamang, kaya sobrang konti ng tubig na natatanggap ng lugar, na lalo pang nagbibigay ng tuyong klima. Karagdagan pa, ang sobrang init at kakulangan ng ulan ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao sa Kuwait City. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng heat stroke at iba pang sakit na may kinalaman sa init. Dahil sa kakulangan ng tubig ay kinakailangan ng Kuwait na gumamit ng mga technology tulad ng desalination upang makakuha ng inuming tubig mula sa dagat. Number 3. Dalol, Ethiopia. Ang Dalol, Ethiopia ay kilala bilang isa sa pinakamainit na lugar sa buong mundo.
Matatagpuan ito sa Afar Depression na isang mababang lugar ng northern Ethiopia na malapit sa boundary ng Eritrea. Dahil sa matinding init ng klima, ang Dalol ay isa sa mga lugar na may pinakamatinding kondisyon ng panahon sa mundo. Sa Dalol, karaniwan nang umaabot ang temperature sa higit sa 40 degrees Celsius tuwing araw. At noong 1960s ay naitala ang pinakamataas na average temperature sa loob ng isang taon at umabot ito sa 34.4 degrees Celsius. Kahit sa gabi ay bihira bumaba ang temperature sa below 30 degrees Celsius, kung kaya't tinagurian itong isa sa pinakamainit na lugar sa mundo. Ang mga naninirahan dito, ang mga taong Afar, ay sanay na sa ganitong kondisyon, subalit para sa mga bisita at mga scientist, malaking hamon ang init na nararanasan dito. Bukod sa matinding init, ay kilala rin ang Dalol sa kakaibang anyo ng kalikasan. Mayroong active volcanism at mainit na bukal sa lugar na ito na nagdudulot ng mga makukulay na salt deposits, sulfur at potassium. Ang mga acidic lake at geyser dito ay nag-aalok ng kakaibang view na bihirang makita sa ibang lugar. Samantala, ang Dalol Volcano, na isang bulkan na pumutok noong unang bahagi ng 20th century, ay nagdulot ng mga crater at iba pang kakaibang land formation. Ngunit sa kabila ng init at kakaibang tanawin, ay mahalaga ang Dalol sa mga pag-aaral tungkol sa klima at buhay sa matitinding kondisyon. Ang mga scientist ay interesado sa pag-aaral kung paano nakakapag-survive ang mga microorganisms sa ganitong kalagayan. Ang Dalol ay itinuturing na katulad ng mga kondisyon sa ibang planeta, tulad ng Mars, kung kaya't mahalaga itong pag-aralan sa paghahanap ng buhay sa labas ng ating planeta. Mayaman din ang Dalol sa mga mineral tulad ng potassium at asin na ginagamit sa iba't ibang industriya. Subalit dahil sa sobrang init at malayong lokasyon ay mahirap ang pagmimina rito. May mga pagtatangka noong 20th century na magsagawa ng commercial mining. Ngunit karamihan ay tumigil dahil sa mga hamon na dulot ng matinding init at hindi magandang kondisyon sa lugar. Number 4. Sahara Desert. Ang Sahara Desert sa Africa ay isa sa pinakamalaking disyerto sa mundo at kilala sa sobrang init at tuyo nitong klima. Sumasaklaw ito sa malaking bahagi ng North Africa mula sa baybayin ng Atlantic hanggang sa Red Sea at mula sa Mediterranean Sea hanggang sa rehiyon ng Sahel. Ang Sahara ang biggest hot desert sa mundo. Ang pangalan nitong Sahara ay mula sa Arabic word na nangangahulugang disyerto. Ang klima sa Sahara ay napakahirap dahil sa matinding init at halos walang ulan. Sa araw ang temperature ay madalas na umaabot ng 30 degrees Celsius, ngunit sa tag-init ay maaari itong umabot pa sa mahigit 50 degrees Celsius. Sa gabi naman ay mabilis bumababa ang temperature at kadalasan ay umaabot sa sobrang lamig at minsan ay mas mababa pa sa 0 degrees Celsius. Ang ganitong pagbabago sa temperature mula araw hanggang gabi ay dulot ng kawalan ng humidity at halaman sa lugar. Maliban dito, ang tanawin sa Sahara ay binubuo ng iba't ibang anyo. Mayroon itong malalawak na buhanginan na tinatawag na sand dunes na umaabot sa taas na 180 meters. Bukod dito, mayroon ding mabatong lugar na tinatawag na rocky plateaus at mga patag na lupa na puno ng graba. Sa kabila ng tigang na lupa ay may mga oasis dito, mga lugar na may tubig at mga halaman kung saan maaaring magtanim ng mga palm trees at iba pang pananim. Ang Sahara ay mayaman din sa mga mineral tulad ng iron ore, phosphates at uranium na mahalaga sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Kahit na mahirap ang pamumuhay sa Sahara, ay may mga tao at tribo pa rin na naninirahan dito. Ang mga Tuareg halimbawa ay isang grupo ng mga nomadic o palipat-lipat ng tirahan. Sila ay gumagamit ng mga camels para sa paglalakbay at kalakalan. Sila ay bihasa sa paghahanap ng tubig at pagkain sa gitna ng disyerto. Ang mga oasis ay mahalaga rin sa kanilang buhay dahil dito sila nagtatanim at kumukuha ng tubig. Dagdag pa rito, ang Sahara ay isa ring lugar na pinag-aaralan ng mga eksperto dahil sa epekto ng pagbabago ng klima. Habang natural na tuyo ang disyerto, ang patuloy na pag-init ng mundo ay maaaring magdulot ng mas matinding kakulangan ng tubig at iba pang problema sa mga naninirahan dito. Ang paglawak ng disyerto o desertification ay isang malaking hamon na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga taniman at kabuhayan ng mga tao. Number 5. Gobi Desert.
Ang Gobi Desert ay isang malawak na disyerto na matatagpuan sa Middle Asia sa mga hangganan ng Mongolia at China. Kilala ito sa matinding klima at malalaking pagbabago sa temperature. Hindi tulad ng ibang mga disyerto na puno ng buhangin, ang Gobi ay binubuo ng mga bato, lupa at ilang bahagi na may buhangin. Ang klima sa Gobi Desert ay sobrang extreme. Sa tag-araw, ang temperature ay maaaring umabot sa 45 degrees Celsius, habang sa taglamig naman ay bumababa ito sa negative 40 degrees Celsius. Ang sobrang pagbabago ng temperature ay dahil sa malayong location nito mula sa dagat. Dahil dito, ang Gobi Desert ay isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamalaking agwat ng temperature sa buong taon. Bukod sa matinding init at lamig, ay napakabihira din ng ulan sa Gobi Desert. Sa loob ng isang taon, ay halos 194 millimeters lang ng ulan ang bumabagsak at kadalasan ay sa tag-init. At dahil sa kakulangan ng tubig ay napakahalaga ng bawat patak at ang mga halaman at hayop sa disyertong ito ay natutong mabuhay sa tuyong kondisyon. Maraming hayop ang nagtatago sa ilalim ng lupa o nag-iipon ng tubig upang makayanan ang sobrang init at lamig. Samantala, ang mga sandstorm ay isa ring karaniwang pangyayari sa Gobi Desert, lalo na tuwing spring. Ang mga bagyong ito ay nagdadala ng alikabok at buhangin sa malalayong lugar, kabilang na ang Beijing na nasa mahigit 1,000 kilometers ang layo. Ang mga bagyong ito ay nagpapakita ng lakas ng hangin sa rehiyon na nagdadagdag pa sa mga hamon ng pamumuhay dito. Ngunit sa kabila ng matinding kondisyon, ang Gobi Desert ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Noong sinaunang panahon, ito ay tahanan ng mga nomadic tribes at naging bahagi ng Silk Road, ang ruta ng kalakalan sa pagitan ng China at Europe. Hanggang ngayon, ang mga nomadic Mongolian ay patuloy na namumuhay sa tradisyonal na paraan at umaasa sa kanilang mga alagang hayop tulad ng camel at kabayo para sa kanilang kabuhayan. Ang Gobi Desert ay tahanan din ng maraming uri ng halaman at hayop na natutong mabuhay sa matinding klima. Ilan sa mga kilalang hayop dito ay ang Bactrian camel, Gobi bear at snow leopard. Ang mga halaman tulad ng Saxol tree ay may kakayahang mag-imbak ng tubig at tumubo kahit sa matitigas at tuyong lupa. Number 6. Antarctica. Ang Antarctica ay itinuturing na pinakamalamig na lugar sa mundo. Matatagpuan ito sa pinakatimog na bahagi ng Earth at halos buong kontinente ay natatakpan ng makapal na yelo na minsan ay umaabot ng 4 kilometers ang kapal. Ang sobrang lamig dito ay dahil sa posisyon nito malapit sa South Pole, ang high elevation ng lupa at ang yelo at snow na sumasalamin sa init ng araw kung kaya't hindi ito nakakapasok sa lupa. Sa Antarctica, lalo na sa taglamig, ang temperature ay sobrang bumababa. Sa loob ng 6 na buwan ng taglamig ay walang araw na sumisikat. Ang pinakamalamig na temperature na naitala sa buong mundo ay sa Antarctica sa Vostok Station ng Soviet Union noong July 21, 1983 na umabot sa 89.2 degrees Celsius. Ito rin ang pinakamababang temperature na naitala sa kasaysayan. Ang sobrang lamig na ito ay dahil sa malamig na hangin na naiipon sa ibabaw ng yelo at sa kawalan ng init mula sa araw. Bukod sa lamig, ang Antarctica ay halos walang ulan, kaya tinuturing din itong isang disyerto. Bagaman natatakpan ito ng yelo at snow, ay napakakaunti lamang ng snow na bumabagsak dito. Dahil mabagal matunaw ang snow, ay naiipon ito sa paglipas ng panahon, kung kaya't nagiging makapal ang yelo sa buong kontinente. Bukod pa rito, ang isa pang katangian ng Antarctica ay ang malalakas na hangin. May tinatawag na katabatic winds o mga hangin na bumababa mula sa mataas na bahagi ng kontinente patungo sa mababang lugar. Ang mga hangin na ito ay sobrang lakas at umaabot ng higit sa 200 kilometers per hour na nagpapahirap sa buhay sa lugar. Pero kahit ganito ang kondisyon at may ilang hayop tulad ng penguin at seals, pati na rin ang ilang maliliit na organisms na nakapag-adapt at nakayanan ang napakalamig na temperature. Gayon din naman, ang yelo sa Antarctica ay mahalaga rin sa klima ng buong mundo. Nag-iimbak ito ng large amount ng fresh water at kapag natunaw ay maaaring magdulot ito ng pagtaas ng sea level. Ang pagbabago sa yelo sa Antarctica ay nakakaapekto rin sa galaw ng tubig sa mga karagatan at sa klima ng buong mundo. Dahil dito, patuloy itong pinag-aaralan ng mga scientist para mas maintindihan ang epekto nito sa Earth. Number 7. Mount Everest, Nepal, Tibet. Ang Mount Everest, na nasa boundary ng Nepal at Tibet, ay ang pinakamataas na bundok sa mundo
May taas ito na umaabot ng 8,848.86 meters. Kilala rin ang Everest bilang isang lugar na may sobrang lamig na klima at mapanganib na kalagayan na isang malaking hamon sa mga nagnanais umakyat dito. Kaugnay nito, ang klima sa Mount Everest ay napakalamig at mabilis magbago ang panahon. Dahil sa taas ng bundok, ay madalas itong nakakaranas ng napakalamig na temperature at malalakas na hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour. Sa panahon ng taglamig, ang temperature sa tuktok ng bundok ay bumababa hanggang -60 degrees Celsius. Kahit sa summer, ang temperature ay bumababa pa rin hanggang -20 degrees Celsius. Dagdag pa rito, sa pinakamataas na bahagi ng bundok na tinatawag na death zone, ay napakababa ng antas ng oxygen sa hangin. Ang hangin dito ay may 1/3 lamang ng oxygen kumpara sa sea level, kung kaya't napakahirap ng bawat hakbang para sa mga climbers. Marami ring climbers ang gumagamit ng dagdag na oxygen para makatulong sa paghinga, ngunit hindi pa rin ito kayang alisin ang lahat ng panganib, tulad ng altitude sickness na maaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Gayun din naman, dahil sa sobrang lamig, ay mabilis na napapagod ang mga umaakyat at madali din silang nauuhaw. Dahil kahit ang tubig sa bundok ay nagyayelo at kailangang tunawin bago mainom. Ang mga kondisyong ito ay nagdudulot din ng panganib na magkaroon ng frostbite at hypothermia. Bukod pa rito, ang malalakas na hangin at bigla ang pagbagsak ng yelo at snow o avalanche ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga umaakyat. Sa kabilang banda, ang sinag ng araw ay mas malakas din sa mataas na lugar tulad ng Everest, kaya kailangan ng mga umaakyat na magsuot ng proteksyon para sa balat at mata. Number 8. Siberian Tundra, Russia. Ang Siberian Tundra sa Russia ay isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamatinding klima. Matatagpuan ito sa northern part ng bansa, kung saan napakalamig ng panahon at kaunting mga halaman at hayop lamang ang kayang mabuhay. Ang tundra ay isang uri ng lupain na matatagpuan malapit sa North Pole at mula dito, ang lupa ay laging nagyayelo sa ilalim na tinatawag na permafrost. Sa Siberian Tundra, ang winter season ay napakalamig. Ang temperature ay maaaring bumaba ng hanggang -50 degrees Celsius. Kahit sa tag-init, ay bihirang umabot ang temperature ng higit sa 10 degrees Celsius, kaya nananatiling malamig ang lugar kahit summer. Mahaba at madilim din ang winter, kung saan halos hindi sumisikat ang araw sa loob ng ilang buwan. Sa summer naman ay mas maliwanag, ngunit nananatili pa ring malamig. Gayon din naman, ang permafrost o laging nagyayelong lupa ay nagdudulot din ng kakaibang kalagayan sa tundra. Manipis lamang ang lupa na natutunaw tuwing summer at sa ilalim nito ay nagyayelo ang lupa buong taon. Dahil dito, kaunting uri lamang ng halaman ang tumutubo, tulad ng damo, lumot at maliliit na bush. Wala ring tumutubong puno sa tundra dahil sa malamig na klima at shallow soil. Dagdag pa rito, ang mga hayop na naninirahan sa Siberian Tundra ay sanay sa matinding lamig. Kasama rito ang Arctic fox, reindeer at lemming. May makakapal silang balahibo at mga natatanging katangian na tumutulong sa kanila upang mabuhay sa malamig na panahon. May mga ibon din na pumupunta sa tundra tuwing tag-init para magparami. Ngunit umaalis din bago dumating ang taglamig. Dahil sa napakalamig na klima at maikling panahon ng tag-init, ay mabagal ang paglago ng mga halaman sa lugar na ito. Ang pagbabago ng klima, tulad ng global warming, ay nagdudulot din ng pagkatunaw ng permafrost. Kapag natutunaw ito, ay naglalabas ito ng methane, isang uri ng gas na nagpapabilis sa pag-init ng mundo. Bagaman mahirap manirahan sa Siberian Tundra, ay may mga indigenous people pa rin na naninirahan dito, tulad ng mga Nenets, Evenk at Chukchi. Kadalasan, ang kanilang kabuhayan ay nakabatay sa pag-aalaga ng reindeer, pangangaso at pangingisda. Number 9. Greenland. Ang Greenland ay isang napakalaking isla na kilala sa sobrang lamig ng klima. Matatagpuan ito sa pagitan ng Arctic at Atlantic Ocean sa northern part ng North America. Bagaman malapit ito sa North America, ay mas konektado ito sa Denmark na siyang namamahala sa isla. Ang klima ng Greenland ay isa sa pinakamalamig sa buong mundo. Kaugnay nito, halos 80% ng Greenland ay natatakpan ng makapal na yelo na tinatawag na Greenland Ice Sheet. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking ice sheet sa mundo, kasunod ng Antarctica, at umaabot ng halos 3,000 meters ang kapal. Dahil dito, napakalamig ng klima sa buong isla.
Sa gitnang bahagi at hilagang bahagi ng Greenland, ang temperature ay madalas na bumababa sa negative 20 degrees Celsius o mas mababa pa, lalo na tuwing winter season. Minsan ay umaabot pa ito sa negative 50 degrees Celsius na isa sa pinakamalamig na temperature sa mundo. Bagaman malamig ang karamihan ng taon, ay may mga bahagi ng Greenland lalo na sa mga coastal areas na medyo mas mainit tuwing tag-init. Sa mga buwan ng June hanggang August, ang temperature sa mga baybayin ay umaabot sa 10 degrees Celsius na nagbibigay ng kaunting ginhawa sa mga naninirahan. Gayon din, sa gitnang bahagi ng isla ay nananatiling nagyayelo kahit tag-init at bihira ang temperature na tumaas sa itaas ng freezing point. Dahil sa napakalamig na klima ay kakaunti lamang ang buhay sa Greenland. May mga hayop at halaman na kayang mabuhay sa malamig na kapaligiran, ngunit limitado ang bilang ng mga ito. Kabilang sa mga hayop na matatagpuan dito ang mga polar bear, Arctic fox at iba't ibang uri ng seal at whale. Ang mga halaman naman ay kadalasang moss, lichen at ilang uri ng matitibay na halaman. Dahil dito ay kakaunti rin ang mga tao na naninirahan sa Greenland. Kaugnay din nito, mayroon lamang humigit kumulang 56,000 na mga tao sa Greenland at karamihan sa kanila ay nakatira sa mga coastal areas. Ang Nuuk, ang capital ng Greenland, ang pinakamalaking lungsod na may humigit kumulang 18,000 na mga tao. Karamihan sa mga tao dito ay Inuit na nabubuhay sa pamamagitan ng tradisyonal na mga gawain tulad ng pangangaso, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Number 10. Barrow, Alaska, USA. Ang Barrow, Alaska o Utqiagvik ay isa sa mga northernmost place sa mundo. Dahil malapit ito sa Arctic Ocean, ay kilala ang Barrow sa sobrang lamig na panahon. Mayroon itong humigit kumulang 4,500 na mga tao at karamihan ay mga Inupi at Eskimo, na mahalaga ang kultura at pamumuhay sa lugar na ito. Samantala, isa sa mga kakaibang katangian ng Barrow ay ang cycle ng araw at gabi. Tuwing winter, mula sa huling bahagi ng November hanggang kalagitnaan ng January, ay hindi sumisikat ang araw. Tinatawag itong polar night, kung saan halos 65 days na puro gabi. Sa mga buwang ito ay napakalamig ng panahon na kadalasang bumababa sa negative 29 degrees Celsius o mas mababa pa. Dagdag pa rito ang malalakas na hangin, kung kaya't mas nararamdaman ang lamig. Subalit kapag tag-init naman ay nagbabago ang Barrow. Mula sa kalagitnaan ng May hanggang huling bahagi ng July ay hindi lumulubog ang araw, na tinatawag na midnight sun. Kahit maliwanag sa loob ng 24 hours, ay nananatiling malamig ang temperature at bihirang umabot ng 50 degrees Fahrenheit. Dahil na rin sa yelo sa lupa at malapit sa Arctic Ocean, ay malamig pa rin kahit sa tag-init. Gayon din naman, ang klima sa Barrow ay isang malaking hamon para sa mga residente. Mahirap makuha ang mga supply at pagkain dahil sa layo ng lugar at sobrang lamig. Karamihan sa mga pagkain ay inaangkat mula sa ibang lugar gamit ang eroplano o barko tuwing tag-init kapag hindi nagyayelo ang dagat. Mahalaga pa rin sa mga Inupiat ang pangangaso at pangingisda na nakakatulong upang magkaroon sila ng pagkain. Ngunit kahit malamig, ang komunidad sa Barrow ay buhay na buhay pa rin. Malapit rin sa kanilang puso ang mga kaugalian tulad ng pagsubaybay ng balyena. Ipinagdiriwang nila ang mga tagumpay sa pagsubaybay sa pamamagitan ng mga fiesta tulad ng Nalukatak na nagpapakita ng kanilang tibay at pagkakaisa sa kabila ng malamig na klima. Sa kabila nito, ang Barrow ay mahalaga rin sa mga scientist na nag-aaral ng pagbabago ng klima. Dahil nasa Arctic Circle ito, ang Barrow ay nagiging sentro ng pag-aaral tungkol sa global warming. Kasama rito ang pagtunaw ng yelo sa lupa at dagat at ang epekto nito sa kalikasan ng Arctic.